Kung buhay pa yung old nature natin, maaari tayong mag-react na, ano, wow, ito na naman, grabe, asar na ako sa teacher na ito. Ano nangyayari? Nabubuhay yung lumang pagkatao. Pero kung talagang pinanghawakan natin, we are dead to sin, kahit pa siya uli yung teacher natin, anong gagawin na lang natin? Lord, salamat sa terror na teacher na ito. Katulad ng sinabi ni Brother Whedon, another level of test in my faith. Di ba? Hindi na tayo magre-react negatively. That is what it means to be dead to sin. Kung kalimbawa kayo po ay dati addicted sa pornography. Di ba? Nag-iisa kayo sa inyong kwarto, walang nakakakita, at medyo napipindot mabilis. Alam nyo na yung mga website. Di ba? But kahit pa may malagay tayo sa ganun sitwasyon, we can declare, I am dead to sin. I am dead to pornography. Patay na ako dyan, kaya hindi na ako magre-respond dyan in whatever way. So yun po ang ibig sabihin, we are dead to sin. Meaning, sin becomes a choice. We are no longer under its power or control. When we choose not to sin, it releases the power of God, the grace of God to keep us from sinning. Muli nililinaw ko, when we are dead to sin, hindi nangangahulugan, hindi na tayo gagawa ng kasalanan. Ang ibig lang sabihin, yung kasalanan na dati, hindi natin makontrol, ngayon it is now under our control. Dati siya yung naghahari sa atin, ngayon ay ating napaghaharian ang kasalanan. So sabi nga, sin becomes a choice. Malalagay tayo sa situation, will I choose to sin or not? Laging nasa crossroads tayo, dalawang pipiliin natin. If we are appropriating the truth that in water baptism, we are dead in Christ, we will choose not to sin. Lord, patay na ako dyan. June 4, nailibing ko na yung kahinaan kong yan. Ito na naman, hindi ko bubuhayin yan. Pinipili ko, Lord, sundin ang inyong kalooban. Once we decide to choose to obey God, God releases power sa ating buhay. God releases grace for us not to sin and to obey His will. Amen po ba doon? So, after water baptism, sin becomes a choice. We are no longer under its power or control. But pwede, kung tayo ay medyo nanghina, nang kulang na sa prayer, fasting, pagbabasa ng salita ng Diyos, maaring lumalakas ang puwersa ng kasalanan sa loob natin. At maari at that point in time, potentially, we can commit. But if we are taking hold of our position in Christ, sabi nga ni Paul, I have been crucified with Christ. It is no longer I who lives, but Christ who lives in me. And finally, after water baptism, sabi nga, we are a new person in Christ. Now we are free from sin. We have become slaves to God. Dati, alipin tayo ng kasalanan. Pero after we appropriated what Christ has done for us, nakipag-isa tayo sa kamatayan ni Kristo, ano nangyari? We now are slaves to God. Alipin na tayo ng Diyos. Alipin ng Diyos to do His will. So, kumbaga, dati, ang ating master ay ano? Sin. Yun ang ating sinusunod. But because of our faith in Christ and we appropriated it during water baptism, Lord, my sinful nature, old life has been buried with Christ. Then, Panginoon, I can now serve you. We are now all slaves of God. Yun po ang bagong buhay natin. Pagiging alipin ni Kristo. Yun ang pinakakatangian ng ating new life after we are baptized in water. We begin to live a life
that we are no longer slaves to sin, but we are now slaves to God. Tapusin ko tong mensahe na ito sa isang kwento ni Pastor Neville Johnson. Gaano napakahalaga that we live a life of being a slave to God. Alipin ng Panginoon. Romans chapter 6 verse 22. But now that you have been set free from sin and have become slaves to God, the benefit you reap leads to holiness and the result is eternal life. Gaano kahalaga ang pagiging alipin ni Kristo. Tandaan natin, kapag tayo nabautismuhan sa tubig, namatay na yung lumang pagkatao natin, hindi na tayo alipin ng kasalanan, kundi ngayon tayo alipin ng Diyos. May pangyayari sa buhay ni Brother Neville Johnson, nagpipray siya, at habang nagpipray siya, nakakita siya ng isang pintuan. At dun sa malayong pintuan, may parang booth. May booth, at may angel na nakatayo. At ito yung halimbawa yung booth, may angel, at sa likod ng angel, merong pintuan. Okay, may pintuan. Ang tingin niya, parang isang passport area. Kung kayo'y nakapagbiyahe na, at naranasan niyo sa airport, yung pumasok sa passport control area, parang ganon. Marami daw Kristiyano ang, nakita niya sa kanyang vision, maraming Kristiyano ang dumadaan dun sa booth. Pero wala silang passport. Sabi ng angel, passport please. At lahat ng dumadaan, walang mapakitang pasaporte. At dahil wala silang mapakitang passport, ay hindi sila pinapadaan dun sa pintuan sa likod. May nagsabi pa nga, sabi ng angel, passport please. Sabi, wala akong passport eh. Pero deacon ako sa aming church. Wala, hindi ka pwede makapasok. Sabi, passport please. Sumunod dumating. Sabi na naman, wala akong passport eh, pero pastorasok ako sa aming church. Sorry, you cannot enter the door. So, dun sa vision na nakita ni Pastor Neville Johnson, biglang may dumaan na couple, mag-asawa. Pagpasok, dumaan dun sa booth. Ang sabi again ng angel, passport please. Ginawa nung dalawang mag-asawa, ay tinagilid yung kanilang ulo para may pinakita. At nung makita na nung angel, okay, you can pass, pinadaan, at yung pintuan na kahoy, naging parang pintuan na ilaw. Naging parang translucent ba yun at nakapasok sila. And then, turn na ni Pastor Neville Johnson. Ang sabi sa kanya ng angel, passport please. Eh wala, hindi niya alam. Ang sabi sa kanya ng angel, medyo nagpapanik na siya. Sabi ng angel sa kanya, show me your ear. At pinakita niya yung tenga niya. At may nakita yung angel, pinapasok na rin siya dun sa pintuan. Ano yung message? Bumasok sa kanya yung tinatawag sa Bible na bond servant. Yung mga bond servant ay yung talagang walang karapatang mga alipin. Walang day off, talagang walang rights, whatever, but isa lang ginagawa nila, they obey the master's command. At sa Bible, yung mga bond servant, anong ginagawa sa kanila? Binubutas yung tenga. Ang isang bond servant may butas sa tenga. At marahil yun yung passport, hinahanap ng angel. Ito bang taong ito ay talagang isang bagay lang ang ginagawa sa buhay? Is this person a slave of God, a bond servant of the Lord Jesus Christ? Yan po ang hangarin nating klase ng bagong buhay after na tayo ay ma-water baptize. Let us seek to walk as bond servants of God. So again, sabi nga natin, water baptism, pag tayo po ay nilubog, it symbolizes sa ating pakikipag-isa ng ating lumang pagkatao, yung sinful nature natin, yung ako, ay nakipag-isa na kay Kristo at nailibing na kasama niya. At kapag tayo ay inahon,
It speaks of us being raised up with Christ as a new person. Pwede po bang itaas ng kamay ng lahat ng hindi pa nawa-water baptize? Pakitaas po ang inyong kamay. Okay. So, marami ay na-water baptize na. Ito po ang dito po ako mag-e-end and kasi ito yung katanungan ng marami. Pastor, na-water baptize na ako, kailangan pa ba akong ma-water baptize uli? Okay. Una, wala namang malinaw na sinasabi sa Biblia na kasalanan ang magpa-water baptize uli. Okay. Madalas, ang lokohan nga ay pag may mga lingkod ng Diyos na pupunta sa River Jordan, ay anong kanilang ginagawa? Nagpapabaptize ulit. But hindi yun ang gusto kong emphasize is that ang tanong, kung kayo po ay na-water baptize, what is the truth na inappropriate nyo when you were water baptized? Ano yung pinanghawakan yung katotohanan ng Diyos kay Kristo? Pinanghawakan po ba natin na nung araw na yun na tayo na bautismon sa tubig ay talagang tinuturing na nating patay na ang ating lumang pagkatao, na ilibing na kasama ni Kristo. And because of that, after nung water baptism na yon na nangyari sa ating buhay, we really saw, nakita natin yung transformation, a radical transformation sa ating buhay. Nakita natin yung sarili natin overcoming sin, obeying God. So marahil yun po ang isang katanungan sa atin. Kasi kahit kami, nung narinig namin itong katuroan na ito, it was really a challenge. Because most of us, nagpapa-water baptize tayo for the reason na it is an act of obedience and as a testimony that we have surrendered our life to the Lord Jesus Christ. But this time, the water baptism we are talking of is that we are believing that God's power will be released when we are water baptized to cut off yung hold ng kasalanan sa ating buhay so that totally we will rise up as a new person in Christ. So sino po ang nagnanais na magpabautismo muli bukas? Yun po ay isang bagay na yung mga procedure, i-discuss na lang ni Sister Nona. But again, I believe we need to pray and really take hold ang katotohanan na ito. So bukas ay ang libing ng marami dito sa atin. Magkakaroon ng mass grave dito. Mass grave. Handa na po ba tayo? Iwanan yung ating bulok na buhay? Yung bulok na buhay, gusto na ba nating ibaon kasama ni Kristo? At umahon tayo bilang bagong tao kay Kristo Jesus. Amen po ba? Tayong lahat ay tumayo. Let's all stand. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Tunay, Panginoon, kayo ang Diyos na nangungusap sa amin sa iba't ibang paraan. Ngunit dahil ito ang panahon na mabilis na pagkilos ninyo, O Diyos, naniniwala kami, Panginoon, nais niyong kumilos ng panibago sa aming mga buhay. Maging, O Diyos, ang akto ng water baptism ay nais niyong gamitin, Panginoon, upang tuluyan ng mailibing namin kasama ni Kristo ang aming mga kahinaan, ang aming mga kakulangan, ang aming bulok na buhay, Panginoon. O Diyos, at manalig kami na sa pag-ahon namin, aahon kaming bagong nilalang kay Kristo Jesus. At masasabi namin, the old has passed and the new has come in Christ Jesus. In Christ, I am a new creation. The old has passed and the new has come. And daily we can declare, Lord, daily we can declare mula sa June 4, Panginoon, bukas as we will go through that water baptism daily, we can declare, I have been crucified with Christ. It is no longer I who lives, but Christ who lives in me. Hindi na ako ang nabubuhay sa akin, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin.
Lord, I pray, O God, by the Holy Spirit, let there be a powerful revelation to each one of us. And may we appropriate the work of Christ, that truly at the cross, we have been crucified with Christ. And we have been buried with Christ. And now we are set free to serve you, O God, as your slaves, the living God. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka, luwalating ka. Sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen.